Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Tungkol ito sa pahayag ng sariling abogado ni Ramil Madriaga. Yung nag-akusa kay VP Sara na tumanggap daw siya ng bilyones na kwarta sa pondo para sa eleksyon. Okay. For your information, sabi niya, Attorney Raymond Palad, the lawyer who previously represented self-confessed drug lord Kerwin Espinosa, is now also the counsel of Ramil Madriaga. Kita nyo ha? Parehas na may record, krimen, nakakulong. Iisa lang ang abogado nila. Di ba? May pattern sila. Attorney Palad, ito public disclosure ito. Inamin sa publiko ng ano. Kaya nilaglag siya ng kanyang sariling abogado Attorney Palad claims that Madriaga executed his affidavit out of anger towards Vice President Inday Sara Duterte. Diyan pa lang, yung pag-aamin ng abogado na galit si Madriaga kay VP Sara. Di ba kung galit ka, kung ano-ano na lang ang masabi mo doon sa taong kinagagalitan mo para lang makaganti ka, wala na. It is marks of credibility. According to him, to the lawyer, Madriaga was upset because the Vice President allegedly did not help him after Attorney Harry Roque's group filed a complaint against him. So ganito yung napag-alaman kong connection. Bakit napasama si Attorney Roque? Itong grupo ni Madriaga nahuli ng mga pulis kaso kidnap for ransom. 2 Chinese yung biktima nila. Ang abogado ng 2 Chinese na biktima ni grupo ni Ramil Madriaga ay si Attorney Roque. So nung nangyari yung krimen, Attorney Roque ang kinuhang abogado. So nagsampa yung 2 biktima ng kaso laban kay Madriaga. So, I don't know kung gaano kalalim ang pinagsamahan ni VP Sara at Madriaga, kung nagsama man. Kasi yung mga testimony niya walang puros hearsay. Walang kahit maliit man lang na bahid ng katotohanan, wala So, kung nagsama man sila ng kaunti, inaasahan ni Ramil Madriaga na tutulungan siya ni VP Sara. Hindi siya tinulungan. Ngayon, nakakuha ng pagkakataon, nilihad niya ang kanyang kunohay katotohanan nga nalalaman na kung basahin mo ang kanyang affidavit, ang daming butas. Ang dami. Isa na yan, yung PSG daw siya. Paano ka ma-assign sa PSG na civilian ka man? Ako nga, sundalo ako. Never na nag-attempt ako magpa-assign sa PSG dahil alam ko mahirap ma-assign dyan. Dadaan ka sa butas ng karayom bago ka ma-assign sa PSG. Siya pa kaya? Dinis-on na siya ng 2 PSG commanders. Hindi daw nila kilala yan. So ano pa? Ito, nag-deliver daw siya ng pera, 1 billion, loob ng, ikinarga niya sa isang Grandia van. Nako. Baka hindi niya alam gaano kabigat ang 1 billion peso cash. Granting na tigwa 1,000. May nabasa akong post
ang isang 1 billion peso is, ang weight nun is halos isang tonelada, 1,000 kilograms. Ang capacity ng isang van ng Grandia is only 800 kilograms. So paano mo pagkasya ang isang billion sa ano? Then nasaan yung money trail? Wala man lang siyang inattach na ebidensya sa kanyang affidavit para yung sinasabi niyang PSG siya. May pinakita sana siyang order na ito. Yung 1 billion, meron sanang naipakita na bank account, paano niya kinuha yung galing lang daw sa Pogo. Ay, nako. Yung perma. Meron siyang perma bago nagpirma siya sa kanyang affidavit. May nauna siyang perma noon, yung parang siya ang founder ng ISIP. Nasabi niyang ISIP. Ang ISIP is, Inday Sara is my president. Siya kuno. Baka yan ang isip-isip niya na close siya kay BP Sara dahil nagbuo siya ng ganon for 2020 election. Hindi naman siya close ni BP Sara. At saka, hindi man tumakbo si Mayor Sara pagka-presidente. So, paano magagamit yung isip na yan? So, kitang-kita, yung perma niya as founder ng ISIP, kasi meron siyang binigyan ng Certificate of Appreciation. Kitang-kita yung perma. Dr. Ramil L. Madriaga. Perma. Tapos yung perma niya ngayon, yung tong affidavit niya laban kay BP Sara, ibang-iba. Ang laki ng pagkakaiba. So, I don't know kung may maniniwala sa kanya, bahala na sila kung maniwala sila. Basta, ang laking bagay nun, yung aaminin ng abogado na malaki ang galit niya kay BP Sara dahil hindi siya tinulungan sa kaso na isinampa ni Attorney Rocky sa kanya. That tells everything. Mayroong revenge factor, mayroong so hindi siya nagsasabi ng katotohanan kasi gusto lang niyang gumanti. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Naag pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinana. Salamat nga 10 years na ning among balay. Oo. Ang akong anak dayon duha na kabuok. Dayon ngano man nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo man ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. O di yun makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila sa eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kay. Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang
sa among mga katribo nga tanan. Salamat.